Mula noong sinaunang panahon, ang mga higanteng estatwa ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga sibilisasyon sa buong mundo. Ang mga hindi kapani-paniwalang likhang sining na ito ay kumakatawan sa puso ng kultura, tradisyon, at mga halaga, na nakakaakit ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Matangkad silang tumayo, na nag-aanyaya sa mga bisita mula sa lahat ng dako upang masaksihan mismo ang kanilang pambihirang engineering. Ngayon, nasa sabik kaming dalhin ka sa isang kapana-panabik na countdown habang inilalantad namin ang mga matataas na estatwa sa mundo. Maghanda para sa isang pakikipagsapalaran na hindi mo gustong makaligtaan. The Motherland Calls, nakatayo sa isang kahangahangang taas na 85 metro. Ang obra maestra na ito ay may sensinang ginawa gamit ang masalimuot na mga detalye, na naglalarawan ng isang makapangyarihang babaeng figura na kumakatawan sa inang bayan, na nagpapalawak ng isang nakakaakit na kilos sa mundo. Ang natatanging disenyo nito ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng engineering, na may nakataas na espada sa kanang kamay at nakaunat na kaliwang kamay, na sumisimbolo sa lakas at pagkakaisa. Kamangha-mangha ang pagkakagawa ng estatwa, na may guwang na istruktura na gawa sa matibay na konkreto at mga wire na lubid. Sa loob, ang magkahiwalay na mga silid ay bumubuo ng isang guwang na istruktura, nakahawig ng mga silid sa isang gusali, na nagbibigay ng parehong lakas at katatagan. Ang mga konkretong pader, na may sukat na 25 hanggang 30 sentimetro ang kapal, ay nagdaragdag sa tibay at tibay nito. Ang pagtatayo ng Motherland Calls ay nagsimula noong 1959 at nagtapos noong 1967, na minarkahan ng isang makabuluhang milestone sa sculptural art. Taglay nito ang pamagat ng pinakamataas na eskultura sa mundo noong panahong yon, isang patunay sa kahangahangang tangkad nito. Noong 1972, isinagawa ang pagpapanumbalik, pinapalitan ng espada ng isang bagong bersyon na hindi kinakalawang na asero, na tinitiyak ang walang hanggang kagandahan nito. Ang Hokkaido Cannon, isang kahangahangang estatwa na kilala bilang Daikanon ng Kita-no-Miyako Park. Matangkad bilang ikatlong pinakamataas na estatwa sa Japan at nakikibahagi sa ika-9 na pwesto sa buong mundo. Kasama ang Grand Buddha sa Lingshan, hawak nito ang prestihiyosong titulo ng pinakamataas na estatwa sa mundo mula 1989 hanggang 1991. Ang pagpaplano para sa Hokkaido Cannon ay nagsimula noong 1975, kasama ang konstruksyon na umaabot ng ilang taon hanggang matapos ito noong 1989. Ang kahangahangang estatwa na ito ay naglalarawan ng Guanyin, o Avalokiteshvara, at matatagpuan sa magandang Kita-no-Miyako Park sa Hokkaido Island. Sa loob, maaaring tuklasin ng mga bisita ang loob ng rebulto, na binubuo ng higit sa 20 palapag na mapupuntahan ng elevator. Naglalaman ang mga palapag na ito ng 8 dambana at lugar ng pagsamba, na nag-aalok ng tahimik na espasyo para sa pagmuni-muni. Bukod dito, ang elevated platform ng estatwa ay nag-aalok ng nakamamanghang panoramic view ng nakapalibot na lugar, na nagdaragdag sa pang-akit nito at nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa lahat ng bumibisita. Ang dakilang Buddha ng Thailand. Matangkad na nakatayo sa napakagandang taas na 72 metro, o 302 talampakan, ang kahangahangang estatwa na ito ay nagtataglay ng ilang prestihiyosong titulo. Kilala bilang Big Buddha, ang iconic na obra maestra na ito ay inatasan ni Phrakhru Vibal Azarakan, ang iginagalang na unang monghe, pinuno ng Wat Emwang Temple. Matatagpuan sa mapayapang kapaligiran ng Wat Emwang sa Wisit Chai Chan, Antong, Thailand, ang estatwa ay isang mapang-akit na tanawin. Binuo sa pamamagitan ng tapat na mga donasyon ng mga tapat na Budista, ang dakilang Buddha ng Thailand ay tumatayo bilang isang simbolo ng kanilang mga meritorious na gawa. Ginawa gamit ang konkreto at pinalamutian ng isang maningning na ginintoang kulay, ito ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng kamahalan at katahimikan. Sa kanyang nakaupong postura, nakilala bilang ang saloobin ng Mara Vijaya, na kumakatawan sa tagumpay laban sa mga hadlang at ilusyon, inaanyayahan ng dakilang Buddha ang mga bisita na magpainit sa espiritual na aura nito. Habang nakatayo ka sa harapan ng napakagandang estatwa na ito, hindi mo maiwasang maantig sa napakalalim na kagandahan nito at sa sama-samang debosyon na kinakatawan nito. Ang nakamamanghang Guishan Ganyin statue na matatagpuan sa Weishan Township, Hunan Province, China. Ang hindi kapani-paniwalang estatwa na ito ay nakatayo sa isang kahangahangang taas na 79 na metro, o 325 talampakan.
Inilalarawan nito ang sikat na Zimian Chenkyu Guanyin, na kilala rin bilang 11-headed thousand-armed Guanyin, isang iginagalang na figura sa Budismo. Bilang ikapitong pinakamataas na estatwa sa buong mundo at pang-apat na pinakamataas sa China, binibigyang pansin nito ang lahat sa pamamagitan ng kahangahangang kagandahan at malalim na espiritual na kahalagahan. Niraranggo sa numero 6 ang kahangahangang estatwa ng Sendai Daikanon, na nakatayo sa taas na 100 metro, o 328 talampakan. Ito ang ika-6 na pinakamataas na estatwa sa mundo at ang pinakamataas na estatwa ng Diyos sa Japan. Matatagpuan sa kaakit-akit na lungsod ng Sendai sa Miyagi Prefecture, Japan, ang kahangahangang estatwa na ito ay naglalarawan ng iginagalang na Bodhisattva Kannon, na kilala rin bilang Byakuya Kannon. Nakasuot ng kapansin-pansing puting kulay, ang estatwa ay may hawak na magandang hiyas ng Chintamani sa kanyang kamay, na sumisimbolo sa karunungan at habag. Sa loob ng rebulto, sa unang palapag, maaaring tuklasin ng mga bisita ang isang koleksyon ng malalaking estatwa ng Buddha at mga mythical king. Upang maabot ang mas mataas na antas, sumasakay ang mga bisita sa elevator patungo sa ika-12 palapag at pagkatapos ay bumababa sa mga hagdan at rampa. Ang Ushiko Daibutsu, na matatagpuan sa Ushiko Ibaraki Prefecture, Japan. Ang matayog na estatwa na ito ay natapos noong 1993 at nakatayo sa isang kahangahangang 120 metro, o 370 talampakan ang taas, kasama ang 10 metro, o 33 talampakan na base at lotus platform nito. Sa sandaling humawak ng pamagat ng pinakamataas na estatwa sa mundo mula 1993 hanggang 2008, ang Ushiko Daibutsu ay nananatiling kabilang sa nangungunang 5 pinakamataas na estatwa sa buong mundo. Pangunahing ginawa mula sa tanso, inilalarawan nito ang Amitabha Buddha, na sumisimbolo sa paliwanag at habag. Ang pag-akyat sa rebulto ay isang karanasan mismo, dahil ang mga bisita ay maaaring sumakay ng elevator na magdadala sa kanila sa taas ng 85 metro, o 279 na talampakan, sa isang observation floor. Mula doon, naghihintay ang isang nakamamanghang tanawin, na nagbibigay daan sa iyo upang pahalagahan ang kadakilaan ng rebulto at ang paligid nito. Sa wakas, ang pinakamataas na rebulto sa mundo, ang Statue of Unity. Maharlikang nakatayo sa taas na 182 metro o 577 talampakan. Ang pambihirang monumento na ito ay matatagpuan malapit sa Kevadia sa estado ng Gujarat, India. Nagbibigay pugay ito kay Vallabhbhai Patel, isang iginagalang na estadista, aktivista ng kalayaan, at ang unang Deputy Prime Minister at Home Minister ng Independent India. Ang hindi natitinag na dedikasyon ni Patel sa mga prinsipyo ni Mahatma Gandhi at ang kanyang instrumental na papel sa pag-iisa ng 562 prinsipe na estado upang bumuo ng isang nagkakaisang India ay ginagawa siyang isang iginagalang na figura. Matatagpuan sa pampang ng Narmada River sa Kevadia Colony, kung saan matatanaw ang Sardar Sarovar Dam. Ang monumental na proyektong ito ay inihayag noong ika-31 ng Oktubre, 2018, kasabay ng ika-143 anibersaryo ng kapanganakan ni Patel. Dinisenyo ng kilalang Indian sculptor na si Ram V. Sattar, ang estatwa ay binigyang buhay sa pamamagitan ng dedikadong pagsisikap ng kumpanyang Indian na Larsen at Toubro na may halaga sa pagtatayo na 27 bilyong rupees o $422 million US. Kaya't nariyan ka, isang nakakabighaning koleksyon ng nangungunang 10 estatwa na nagpapasiklab sa ating imahinasyon. Ang mga pambihirang gawa ng sining ay hindi tumitigil sa paghanga. Sabik kaming marinig ang iyong mga saloobin at personal na karanasan tungkol sa mga estatwa na ito. Mangyaring ibahagi ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panunood.